Ito yung mga indicator ng dashboard nyo. I-pause nyo na lang para mabasa nyo. Dito naman yung mga switch sa left hand nyo, yung up, down, back, at set. Ito yung interface ng Cove 450RR Pro. Ipapakita ko sa inyo ang features, menu, at settings. Pero hindi ko pa po na-explore lahat kasi yung ibang features ayaw gumana tulad nung sa app. Tara, simulan na tayo. Pag prines mo ang set button, ito ang lalabas. Babalikan natin yung headlight off na nakikita nyo na yan. Punta tayo sa ride mode. I-press ang down button at pinutin ang set. Makikita nyo dyan, meron kayong dalawang riding mode. Isang sport at isang eco. So i-press nyo yung set button at magbabago ang display niyan. Makikita nyo sa may bandang itaas sa may kanan, eco na nakalagay. So wala nakalagay kasi sa manual kung ano yung magbabago dito pero ang alam ko magbabago dito is yung power output. Ngayon kung ibabalik nyo yan sa sport, magbabago ulit yung itsura ng display nyo. Magiging sport rin yun nasa may bandang itaas sa may kanan. Next, hit mo yung back button. So next option tayo sa ABS mode. Tatlong option makikita mo dyan. Standard, Performance, at ABS Close. Pag Standard, normal lang yan. Pag Performance, bibigyan ka ng warning yan. Ito yung warning. Nakita ko sa isang video na parang malakas yata masyado yung preno mo kapag naka-performance mode ka. So hindi natin gagawin yan. I-press mo lang yung back button. Dito tayo ngayon sa ABS Close. Meron din siya ng warning. Pang safety feature kasi yan eh. The best, wag na lang natin galawin. Para sa akin, hindi ko tatanggalin yan. Hindi ko alam kung meron instance na kailangan natin i-off yan, pero kung hindi kailangan, huwag nyong i-off. Ngayon, press nyo ulit yung back, 2 beses, press down, and set. So, dito tayo sa TCS traction control. Merong switch on, once at forever. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng mga yan. Yung forever, ano yata yan, yung naka-turn off na yata talaga. Yung once ang hindi ko maintindihan eh. Yung sa forever, ayan, may warning rin siya. So, siguro to turn off nga niya yung TCS mo, which is another safety feature. So, wag natin galawin. So, pag hit back tayo, i-turn on ulit natin yung TCS. So, tatlo yung option na yan. Makikita nyo yan. Para sa TCS or traction control. Then, hit nyo lang ulit yung back at punta tayo sa music. Etong music, hindi ko mapagana to. Back na lang tayo at punta tayo sa settings. Sa settings, ang first option is connection, Bluetooth, Wi-Fi, at reset. Nakaka-connect ako sa Bluetooth at Wi-Fi, pero hindi ko mapagana yung app. Kailangan i-register pero hindi ko pa nire-register eh. At hindi ko alam kung magre-register. Pag-click nyo yung Bluetooth, etong lalabas. Makikita nyo dyan sa screen kapag connected na ako. Nakasulat yan dyan sa may baba sa may device connected, sa baba pa niyan. Hindi dyan sa may blank space. Yan, connected na. Pero kahit anong gawin ko, 'pag ni-run ko yung app, hindi siya basta-basta mai-connect. Kailangan mag-register ka muna siguro, pero hindi ko pa na-try mag-register talaga. Parehas din yan dito sa Wi-Fi connection. Makaka-connect ako pero hindi ko pa rin siya ma-run sa application. At yung reset button naman is para ma-reset yung mga naging connection ng Bluetooth at Wi-Fi mo. Hit back na tayo. Next option tayo sa trip data. So ito, makikita mo 'tong display na 'to sa pinakauna sa dashboard mo. Makikita mo kung ano yung gusto mo ilagay, pwede mong tanggalin, ikaw bahala. Ito yung sa dashboard na sinasabi ko yun, trip, speed, cons, RT, range, pati battery, lahat nandiyan. Dito naman tayo sa screen display. Meron dalawang option dyan, mode at yung brightness. Pag clinic mo yung mode, meron diyang auto, night, day. Piliin natin day. Magbabago yung display niya. Ito naman yung sa night.
'Pag pinili mo naman auto, wala kang makitang pagbabago kasi madilim talaga ngayon. So, nakita ko rin yung sensor, binuksan ko yung flashlight at tinutok ko sa LCD, nandun ang sensor. Tingnan mo magbabago 'yan. Patayin natin yung flashlight, makikita niyo magbabago rin yung display niyan. Hindi naman siya agad-agad magbabago, kina-cut ko lang yung video kasi may katagalan magbago ng display para dun sa day mode, pero night mode mabilis. Next, punta tayo sa brightness. Ito yung mga level 1, level 2, at level 3 brightness niya na settings. Same rin yung auto sa brightness. Kapag nailawan 'to, magbabago rin yung brightness ng display niyo, tingnan niyo. Automatic 'yan kapag nawalan ng liwanag, magna-night mode 'yan. So, sa next tayo sa headlight mode. Parehas lang rin 'yan sa manual, sa auto, at sa always on. Try natin sa auto, on ko yung engine. Andito rin sa LCD yung sensor niya. 'Pag nailawan 'yan, mamamatay automatic yung headlight at 'pag madilim ang paligid, bubukas naman yung ilaw. Magandang feature din 'to 'no, para hindi ka na mag-o-on palagi ng ilaw or makakatipid ka kapag umaga ka nagbibiyahe. Hindi na mag-o-on yung ano, ilaw mo. May option rin tayo dito para always on yung ilaw mo. At para naman sa manual, 'pag pinili mo 'yan, pupunta ka lang sa pinaka-main dashboard mo. 'Pag nasa main dashboard ka na, i-click mo yung set. Eto yung sinasabi kong babalikan natin, yung headlight na option. I-click mo lang ang set at iilaw 'yan. Para ma-turn off, click mo ulit yung set at i-click mo ulit yung set para ma-turn off yung headlight. Next option is para sa date and time, self-explanatory na lang 'to. Meron ding auto, manual at 24 hours na clock. Next is language. Dalawa lang naman ang selection mo dito, Chinese or English. So next naman tayo, ito yung maintenance. Hindi ko alam 'to, so itatanong ko na lang 'to sa Bristol. Balik na lang tayo sa dashboard at ipapakita ko sa inyo ang icon ng launch control 'pag prines nyo. So ito, ilang beses ko 'tong pinipindot kasi nawawala agad yung flag na parang race eh. Hindi ko alam kung activated na ba yung launch control or ano. So makikita nyo dito yung, ito yung temperature. Ito naman para sa fuel, gear indicator, odometer. Dito naman yung speedometer. At dito yung RPM indicator. At makikita nyo rin dito yung side stand indicator niya. Ayang dilaw na yan, oh. At yan lang ang aking mga nalaman sa ngayon. So pag meron akong nalaman bago, huwag kayong mag-alala, i-update ko kayo. Stay safe, ride safe, alright. Sa mga nanonood at sa mga umabot pa dito, maraming salamat. Shoutout nga pala kay CB Moto. Thank you, Idol. Mang Kanol, signing out.